Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagpasok sa buhay may asawa ay maitutulad sa pakikipagdigma. Upang maging matagumpay ay kailangan ng iba yung paghahanda. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Zenny sa ating durang sa kanyang panahon. Ano ba itong maliit na kahong regalo mo sa akin, Zenny? Buksan mo na lang para malaman mo. Ikaw talaga, may pa-suspense ka pa eh. Siyempre, para mas maging masaya at memorable ang monthly natin. Ay no, mabuksan na nga. Oh, Sin. Zenny, ibig mo sabihin ito? Oo, Roger. Niyayaya na kitang pakasal. Will you marry me? Siyempre naman, oo. Lang ang gagasto sa inyong kasal? Kasi inay, wala pang trabaho si Roger. Kaya ako na muna. Dapat kasi ate, hindi mo muna siya niyayang pakasal. Sana, hinintay mo muna siya makapagtrabaho at makaipon. 33 na ako, Tessie. Kunti na lang ang panahon ko magkaanak. Kaya naghahabol na ako. Di lumitaw din ang totoo. Naghahabol ka sa biyahe, kaya kahit hindi pa dapat, ipinilit mo. Hindi mo na naisip na bata ng 10 taon sa'yo ang lalaking yon? Ilang buwan ko na po siyang nobyo, Nay. At saka nagmamahalan naman kami. Kaya ayoko nang patagalin pa ang pagiging magnobyo namin. Ate, sana lang hindi mo pagsisihan ang ginawa mo. Mahal na mahal ko si Roger, Tessie. At hindi ko pagsisisihan ang naging pasya kong pakasal sa kanya. Mabuti naman dumating ka na, anak. Bakit ho, Nay? May problema ba? Ito kasi pamangkin mo, wala nang gatas. Kapag nagutom to mamaya, wala na ako maibibigay. Nasaan po si ate? Ang sabi niya sa akin, pagdating niya kay Jamie dito kanina, kagabihin daw siya. May tutorial daw siya ngayon. Ay, naku, si ate talaga sobrang sipag. Tumatanggap pa ng tutorial job. Hindi na nga siya maganda ugaga sa trabaho niya sa school at sa bahay nila. Pati dito sa pamangkin ko. Kailangan talagang kumita ng gusto ang kapatid mo, Tessie. Dahil hanggang ngayon, gastos pa rin niya lahat sa bahay nila ni Roger. Tapos, gatas pa nito pamangkin mo. Kahit pala may trabaho ng lalaking yun, hindi nagbibigay ka, ate. Ay, naku, sinabi mo. Asa talaga siya sa kinikita ng kapatid mo. Bakit naman kasi? Siya pang pinakasalan ni ate. Napaka-immature at irresponsable. Kawawa lang sa kanyang kapatid ko. Okay ka talaga, Roger. Sarap naman ang dala mong alak at pulutan. Mucho ako ngayon, Dave. Bagong sahod. Okay ka talaga, Roger. Sarap naman ang dala mong alak at pulutan. Mucho ako ngayon, Dave. Bagong sahod. Paano kung maganap ng kita mo si Zenny? Kahit maganap yun. Pag sinabi kong ubus na, tatahimik na lang yun. Hindi siya magsisigaw. Talagang hindi. Wow. Matured ang asawa ko. Yung palang advantage kapag matanda sa yung napangasawa mo. May tumatawag sa akin. Oh. Ay, no.
Makapauwi ka na, pare. Hindi niyo gagawin yun. Sandali sasagutin ko. Ano, Sunny? O, ba't tumawag ka? Si Jamie, mataas ang lagnat. Oh. Ininom ko na siya ng gamot pero hindi pa rin bumababa ang lagnat niya. O, hindi talhin mo na sa doktor. Tatawagan mo pa ako dito Nariyan ka na nga. Parang hirap din siya huminga Pambihira ka naman. Dalhin mo na sa ospital. Tatawagan mo pa ako Wala naman akong pera. Kumilos ka na. Sige na. Pag may masamang nangyari dyan, sisisihin kita. Buti naman, narito ka na. Gutom na ako. Wala na pala kahit anong dilata rito. Hindi mo man lang ba kukumustahin ang anak natin? Bakit nga ba hindi mo siya kasama? Naiyon ba sa ospital? Oo. Dahil sabi ng doktor, may pneumonia siya. At kailangan makonfine mo na doon. Yan nga ba ang sinasabi ko Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Ang sinisi. Bakit mo ako sinampal? Ang kapal ng mukha mo. Kaya nga, kapal Ako ng ba ang sisisihin mo sa nangyari? Ako nga itong puro trabaho. Mabuhay lang tayo. Habang ikaw Papakasarap. binata ka sa pili ng mga barkada mo. Sinusumbatan mo ba ako? Papakasarap. At ngayon ako nagsisisi sa Tama. magpapakasal ko sa'yo. Bakit umarkila ka pa ng sasakyan, anak? Maaari naman tayo mag-taxi na lang pauwi sa inyo. Hindi na po kami babalik ni Jamie sa tinitira namin ni Roger, Nay. Sa atin na po kami tutuloy ng apo ninyo. Ha? Ayoko na, Inay. Pagod na po ako sa pagtitiis. Kung ayaw magbago ni Roger para sa amin na pamilya niya, ilalaan ko na lang ang sarili ko para sa aking anak. Sa atin na po kami tutuloy ng apo ninyo. Ha? Ayoko na, Inay. Pagod na po ako sa pagtitiis. Kung ayaw magbago ni Roger para sa amin na pamilya niya, ilalaan ko na lang ang sarili ko para sa aking anak. Alam ba niya itong ginawa mo? Kakausapin ko po sana siya pag uwi ko kanina. Pero wala siya. Malamang nasa barkada na naman siya. Kaya nag-iwan na po ako ng sulat. Talaga, pre? Ilang araw nang wala sa inyo sina Sunny? Oo, Dave. Oo. Hindi na sila umuwi ng bata sa bahay matapos na labas na sa ospital ng aming anak. Kaya pala ilang araw ko na napapansin, malungkot ka At parang ayaw mo na umuwi sa inyo. Talagang ayaw ko na doon, Dave. Dahil naaalala ko lang sila pag naroon ako. So gusto ko, bumalik na lang kay ikaw. Tama yun, pre. Umuwi ka na lang kay Manlando. Wala ka pa problema. Hayaan mo na si Sunny. Kusa siyang umalis, hindi kusa rin siyang bumalik. Sure ka na ba dyan sa balak mo, ate? Oo, Tessie. Kailangan ko muling bumangon at magpakatatag. At naniniwala ako na sa gagawin kong ito, mangyayari ang gusto ko. Mamimiss ka namin. Mamimiss ko rin kayo. Hindi bali. 3 years lang naman ako magtatrabaho sa Dubai. Paano nga pala si Roger? Hindi ko alam kung magbabago pa siya at babalikan kami. Ang alam ko lang ngayon, may anak akong kailangan paghandaan ng kinabukasan. Correct. Kaya gagawin ko yun. Kahit wala siya. Ano mo, Ipapaalam mo ba sa kanya na mag-a-abroad ka? Hindi siya tumatawag o nag-text man sa akin. Walang asawa. Kaya siguro, hindi na kailangan malaman pa niya. Ay, lulungkot naman ako sa nangyari sa married life mo. Kasalanan ko rin eh. Nagpatawag
Natalo ako sa damdamin ko. Akala ko dahil 33 na ako at may trabaho na, sapat na yun para mag-asawa. Hindi pala. Nagkamali ako. Hindi pala. Nagkamali ako. Ikaw ba, Roger, wala nang balak na balikan ang iyong ina? Tay, kusa siyang umalis. Kaya dapat kusa rin siyang bumalik. Anak, hindi dapat ganyan ang katwiran. Kasal na kayo ni Sandy. Ama ka na ng tahanan ngayon. Kaya dapat mag-matured ka na. Ayan. Tay, Alam mong kasalanan mo, kaya kanya iniwan. pero man, kinakampihan niyo pang babaeng yun eh. Dahil siya lang ang nagpakasakit upang maging matatag ang inyong pamilya. Hoy, Simula pa lang siya na nagtatrabaho. nagkatrabaho din naman po ako. Oo. Pero hindi ka nagsikap na tumagal sa mga napasukan mo. Dahil naging kampante ka na may kita sa pagtutuloy ang asawa mo. Nakalimutan mo ang iyong tungkulin bilang padre de pamilya. At may anak kayo na kailangang paghandaan ang kinabukasan. Kaya nung magkasakit yung apo ko, nabaon sa utang ang aking manugang. At sa halip na tulungan mo, naroon ka sa iyong barkada. Si Balaing Pining at si Tessie lamang ang umaalalay sa kanya. Eh, kasi naman alam kong kaya niya. Mali, anak, mali. Kaya man niya o hindi ang problemang dumarating sa inyo. Dapat ka rin makibahagi sa paglutas doon. Dahil mag-asawa kayo. Ayan. Ayan tuloy. Iniwan ka niya. Napulun eh. At baka kapag hindi ka pa kumilos, habang buhay nang mawala sa'yo ang iyong mag-ina. Ano bang ibig niyo sabihin? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Kapag nandoon ka na sa Dubai, anak. Opo, Nay. Hayaan niyo, sisilupin ko ang kikitain ko doon. Para sa kinabukasan ng aking anak. Nay, kayo nang bahala kay Jamie, ha? Kahit naman hindi mo sabihin, talagang hindi ko naman pababayaan ang aking apo. Sani, Anak, ang asawa mo, malamang iusap, huwag kang umalis. Huli na, Roger. Nakapirma na ako ng 2 taong kontrata sa Dubai. Magbabago na ako. Pangako yan. Magsisikap na ako sa trabaho at magiging responsableng asawa mo. Huwag ka nang umalis. Huwag mo kong iwan. Patawad. Patawad din, Roger. Naging mapusok ako noon. Niyaya kitang pakasal kahit hindi ka pa handa. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, kahit mali yung pinilit ko. Kaya ganito kinahinadlan natin ngayon. Seni, magsimula tayong muli. Magiging iba Roger na ako. Pangako yan. Handa naman akong tanggapin kang muli. Pero kailangan sa pagkakataon ito, paghandaan na natin ang muli nating pagsasama. Bata man o matanda, ay maaaring makadama ng kapusukan. Kaya ibayang pag-iingat sa pagpapasya ay kailangan upang maiwasan ang pagkawasak ng sambahayan sa kanyang panahon.